It is 4 p.m. We're bringing developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon or the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories are watching this Tuesday, November 26. Executive Secretary Lucas Bersamin slams former President Duterte for allegedly urging the military to stage a coup or a coup d'etat against President Marcos. He described the move as selfish and unconstitutional, aimed at paving the way for his daughter, Vice President Sara Duterte. Earlier, the Duterte patriarch called on the military to, and we quote, protect the Constitution from what he called a fractured governance. The National Bureau of Investigation has served the subpoena for VP Sara Duterte past 12 noon today. The OVP's legal counsel received the subpoena. The document requires her to appear at the NBI office at 9 a.m. on Friday and explain her statement on the kill threat on Marcos. And the Senate Committee on Women has concluded its probe on Alice Go and illegal pogos. Go was not present at the hearing due to a court schedule conflict. Committee Chairman Risa Ontiveros vowed to push for legislation to prevent further incidents like that of Go, a Chinese national allegedly involved in espionage activities. And joining us today, Storycon's resident political papa, Tito Ronald Llamas. Namiss mo ako, no? And from the Philippine Star, the editor-in-chief of the Star, Miss Ami Pamintuan. Happy Tuesday, Ami. Pink na pink ka. Happy Tuesday. Nanish mo yung nanish mo yung mga description ni Ed, ha? Our political papa. Di ba? Mas gusto ko kasama yung Coven of Witches, eh. Balita ko, nag-enjoy ka naman, eh. The only torn. The only torn ka raw, oh. Na-tense ako, eh. Na-tense ako, eh. Kung pinapalibutan ka ng mga witches, di ba yun? Uy, balita ko, nag-enjoy ka, eh. Tama to. Parang may mga pardible na tinutusok sa yung gano'n, no? Susubong kita sa mga yun. Naku, patay ka sa mga yun. Ami, teka, we've been hearing some reports coming from the EDSA Shrine. Actually, may statement si Monsignor, si Father Jerome Ceciliano, expressing some concern over apparently may mga taong napupunta ron na Sa loob at labas. earlier today Ng na EDSA Shrine. hindi sigurado kung ano gusto nilang gawin. Basta nandun sila. Baka naghihintay ng pagkain. Baka si... Ex-human rights lawyer. Oh, sabi na nga doon kapupunta eh. Let me just quote from Father Jerome's statement. He's director nga pala of the EDSA Shrine. Sabi ni Father Jerome Ceciliano, as early as 6 a.m. today, November 26, hundreds of people trooped to EDSA Shrine for reasons only known to them and for some unknown to them. They were warmly allowed inside the shrine and they participated in the celebration of the 7 a.m. Mass. After the Mass, they opted to stay inside and were again accommodated and not shooed away as alleged by some. They attended the Mass again 12:15, and we were glad that they filled up the pews, which do not normally happen on weekdays. Napuno. Oo. Napuno. They will be allowed again to stay inside the shrine on the pretext that they are praying and not doing things not proper for a house of worship. They will not be allowed to eat, drink, carry slogans, shout, vlog, sleep, make noise, debate, and loiter in the areas leading to the doors of the shrine. The latter will give the impression of mass-goers, pilgrims, and devotees that the shrine is not available for worship and prayer. So, may ganun ganap. Baka pwedeng may magpapunta ng reporter doon para makakunan. May reporter we'll call in the reporter later to report from there. Yeah. Dahil marami kasing mga calls for people power, for uprising. Several times na. Kagabi nga, ang call ni ex-President Duterte, mutiny. No? What were the exact words nag-react. Pero what were the exact words that the former president used? Kasi minsan doon nagkakahimayan eh. Nawala ako. Yung freedom of speech versus yung sedition and the rebellion. Bakit kayo magiging loyal sa isang adik, etc., etc. Yung usual na sinasabi niya. Calling on the military. Yes, calling specifically sa military. No? Yung constitutional duty nyo. No, yun ang sinasabi. Actually, nandito sa cellphone ko yung buong interview. Magandang himay niyan sa abogado eh kasi sila yung gano'n niyan. Parang, is this still freedom of speech or is it already crossing the line? Well, parang pinag-aaralan na ng mga security agencies ng gobyerno kung ito ay
may legal implications para Oo. sa ex-president. Baka mamaya, it's like Sara Duterte said, threat without flesh. Yes. Oo. May ganun. That's Or what she alleged the last time. Or conditional threat. Conditional threat. Dahil hindi pa naman siya napatay. Kung napatay na siya, magiging active threat. Although, I also find that interesting. Again, I'm not a lawyer. None of us are lawyers. But the threat, though conditional, it's interesting to ask if it still is a threat. Yeah. Number two, the condition was that if there's an attempt on her life, then itutuloy yung threat against the president. But that's on the assumption that she can prove that the threat on her life or the attempt on her life was ordered by the president. That's an assumption that she's already making. Di ba? Na parang, somebody made an attempt against me, it had to be him, so pinapapatay ko na siya. So that's another complication there. Again, we're not lawyers, but that's something that's interesting to ask the lawyer. Pero ngayon lang ako nakarinig kasi ng conditional threat. Parang kwan yan eh. Parang semi-pregnant. Wala namang semi-pregnant eh. Either buntis ka o hindi. Di ba? Parang gano'n lang yan eh. No? O semi... Parang ito ay threat pero Not conditional. No? Parang kayo na bahala dyan. Sumagot Kayo na mga- yung camp ni VP Duterte, haharap daw siya sa NBI. That's on Friday, So di ba? on Friday, she will face the NBI. But what follows after Hinaharap that, na ngayon Tani? lahat, nag-oath-taking na siya, humarap na siya sa House, doon sa committee. Mukhang iniiba nila ng konti, ano. But Ami, Ewan ko lang kung haharap siya doon sa EDSA Shrine. what follows after that? Kung humarap siya sa NBI, sa subpoena, to shed light, as is stated in Yeah. the subpoena, what would follow after that? If, for example, if hindi happy o hindi satisfied yung NBI, if, what happens next? Hindi pa natin alam kung ano yung sa NBI na yan eh. To clarify lang ba yan o it's the start of a preliminary investigation? Hindi pa natin alam eh. Kung preliminary yan, she has to file a counter affidavit. Okay. Wala pa naman yan, pag-uusapan pa yan. Sasubmit pa yan sa DOJ kung sakasakali. Kung ano yung NBI lang yan eh. Dapat diniretso na nila sa DOJ, ano? Well, that was Pero also a yun na nga, question. padadaanin pa yan sa Pero- fiscal. Yeah. Pero I mean, that was, Tapos- officially Yun. subpoena siya. Officially subpoena. Pinapatanong Pinano si siya? Patrick, pinapatanong si Patrick Boca, bakit hindi ang DOJ mismo ang nagsubpoena? Bakit ang NBI Yes. pa? Hindi Oo ba nga eh. posible na yung DOJ na mismo magsubpoena at did they have to go to NBI or Hindi ko sure, pero ang PNP? NBI kasi under ng DOJ. Eh. Yeah. So ibig sabihin, at the very least, alam ng NBI, alam ng DOJ yung ginagawa ng NBI, no? Kaya hindi ko alam kung nag-usap sila tungkol diyan. Usually may coordination naman yan. But could it also be separation or the appearance of separation? Parang appearance of let's try to be objective about this. Let's let another agency handle it. It's not not the another, DOJ. inulit ko, it's under the DOJ. Yeah. So mahirap sabihin na a different agency siya. No? Mahirap sabihin na a different agency siya. Kaya sinasabi ko Saka ano at yun the- eh, National Prosecution Service yun eh. Yes. Kahit anong kalabasan ng NBI probe, ang bagsak niyan sa fiscal pa rin. Yeah. Doon pa rin sa prosecutor, and the prosecutor is on the National Prosecution Service is under the DOJ. Siguro ay gusto lang nilang medyo mahiwalay kay Secretary Remulla dahil yun na nga, para hindi nga siya ma-politicize. Ami, tanong teka, natin, let's bring in diretso. si Justice Undersecretary Attorney Jesse Andres is on the line. Sir, Okay. he's on Zoom pala. Sir, magandang hapon and thank you for joining us this afternoon. Good Yes. afternoon. Good afternoon, Good afternoon. everyone. I hope you can see me or hear Yes, me. sir. Yeah. We can see you loud and Yes. clear. And we appreciate your being with us over Zoom. Sir, let me start off with that. Ang sinasabi ni VP Sara Duterte, number one, conditional daw. I don't know how that changes anything, if it does change anything legally or it's immaterial. And number two, her claim is that it is a plan without flesh. So therefore, it is being taken out of context and being pushed past logic. What is your position, sir? blown out of proportion daw at saka hyperbole lang. Well, okay. I think everyone in the Philippines has probably watched yung video. And if you make a transcript out of the video, you can see the clear and in no uncertain terms did the Vice President say na meron na siyang nakuhang
nakausap na tao at inutusan niya yung tao na ito na patayin ang ating Pangulo, ang First Lady at ang Speaker of the House, Martin Romualdez, at hindi siya dapat huminto hanggat hindi namamatay sila. Yes. And when asked about this, she confirmed, the assassin confirmed, opo, yes. And the Vice President even added, no joke, no joke. Yes. So, given the exact statements given by the Vice President, parang maliwanag po na hindi lang siya nagbabalak. May kinausap na po siyang individual na gagawa ng kanyang criminal na layunin. So, in that sense, it is not theoretical, it is not conditional, dahil po may ginawa na siyang actual na steps to consummate the intended assassination of the President. Ibig Okay, sabihin- I've been hearing you've been discussing the term Yeah. conditional threat. Oo. There is no such thing in legal contemplation as conditional threat. A threat is a threat. If I say that if you do not fulfill your obligation, I will kill you, that is plain and simple threat. Whether or not you you fulfill your obligation, threat pa rin yun. Nagbanta Kasi ka na. sinabi mo na pag hindi mo ginawa ang pinag-usapan natin, papatayin kita. That is still a plain and simple threat. No such thing as conditional. Sabi ko nga And kanina, the Vice Yusek, Penal parang, Code is very clear on that. sabi ko nga kanina, Yusek, parang semi-pregnant yan eh. Either you are pregnant or not. No? It's either a threat or it's not a threat. And just to clarify, on the issue of immunity, the Vice President does not enjoy immunity from suit. Plain and simple. The Constitution vests upon the President only the privilege of immunity from suit during his term. So maliwanag po yan, yung accountability ng Vice President can be exacted administratively, criminally, and she is not immune from suit. Only the President. But yung final removal from office, if ever that is in the horizon, is only by impeachment. That's a different matter because that is a political exercise. It's not a judicial or legal it is a legal exercise, but it's not a judicial exercise. So everything that we're doing now is just the mandate of the Department of Justice. Ang Department of Justice po, kami po ang inatasan sa batas na mag-execute ng laws, mag-conduct ng investigation, at mag-prosecute ng criminal offenders. So after the declaration given by the Vice President openly and admittedly, we have to take action because everyone is already aware of this threat. And this threat is not lodged simply on an ordinary individual. He is the head of the Republic of the Philippines, our duly elected president. It cannot be a light matter. Kaya ang nangyari na po ngayon, as we have announced yesterday, we have asked the National Bureau of Investigation to issue a subpoena. Dahil po sa batas, ang National Bureau of Investigation ay inaatasan na mag-imbestiga ng lahat ng threats, particularly sa high-ranking officers like the President, the Vice President, and even the Chief Justice and the Speaker of the House, Senate President. So yan pong mga tao na yan, kapag may threat sa kanila, NBI po ang nakalagay sa batas na may primary jurisdiction to investigate. So, naririnig ko po yung usapan ninyo, Yes, no? sir. If I can just Yes, sir. react. Yes, sir. Yes, sir. Appreciate it. Yung preliminary investigation before the filing of a criminal case is lodged with the Department of Justice, correctly, Yes. the National Prosecution Service. Ako po yung Undersecretary in charge of the National Prosecution Service. Yung NBI po, tama rin, is an agency under the Department of Justice at ahensya po yan na dinedirect ng Secretary of Justice to conduct investigations. So ang first step po, Sir, sa ganitong insidente is to validate the facts and to gather evidence. Kaya po yung una, pag nagpalabas ng video, ang first step po natin is to authenticate it.
and to preserve yung video po na yan dahil that will be used in the course of the investigation para po makuha yung konteksto. Simula hanggang dulo, kailangan pong reviewin yan at kailangan i-preserve. Dahil the course of the investigation and eventually if there will be a trial or prosecution, we need this evidence to be preserved. Ginawa na po ng NBI yan. So, Yes. ang dalawang step is to issue the subpoena. Yung subpoena po na yan, kanina umaga, dinala po ng agencies, ng ahente pala, ng NBI sa Office of the Vice President. And if I am not mistaken, natanggap na po itong Yes, sir. subpoena na yan. And that is part of the duty of the NBI. Bibigyan po natin ng pagkakataon ang Vice Presidente to shed light on the matter dahil very serious po yung declaration niya. And having preserved the evidence, ang tatanungin po namin ngayon, nung binabanggit niya na meron na siyang na-engage na particular na hired killer or assassin, sino po ito? At ano po ang usapan nila? I think it is incumbent upon the Vice President to answer questions because this is an investigation of a duly constituted law enforcement agent, yung NBI. Baka sasabihin niya, taken out of context, pakinggan po natin. Pero we will give her a chance to explain. At ang pagkaalam ko po, hindi naman issue sa kanya. At haharap daw siya. At ipaliliwanag niya kung ano yung, siguro, what are the circumstances behind the issuance of the statement. But what is very compelling for the department to act is because the threat is coming from a very influential person. Please understand, it is not just the case that happened in the Duterte administration where Yes, sir. We a remember public that. school teacher, by merely posting a social media message na babayaran ko ng 50 million ang isang tao na papatay kay Presidente Duterte. Ang ginawa po ng NBI, without any due process, found the person, arrested, and jailed the person. Hindi po kami sang-ayon sa ganung proseso. At dapat ho magbigay ng due process, magkaroon ng pagkakataon na magkapaliwanagan bago ho magde-deprive ng liberty ang isang tao. At gagawin po namin yan. We have nothing personal. The Department of Justice, the National Prosecution Service has nothing personal against the sitting Vice President. However, given her utterances and the seriousness of the threat to the President, we have to act. Kasi marami na po masyadong mga usap-usapan na wala bang tatayo sa gobyerno to defend the rule of law? Bakit po people get away with so many things, accusing people, cursing people, using foul language, declaring this and that without any accountability? So kami po ngayon, there has to come a point where, you have to hold people accountable for their actions. And this is being done because it is our duty. As I said in Yes, sir. previous interviews, what is on trial Yes, here sir. is also our justice system. Hindi lang po si Sara Duterte po ito. Yes, sir. Ami, Ano go po ahead. ba ang accountability mechanism natin? Yeah. Yusek, meron din bang effort to determine kung totoo nga yung threat din naman kay Vice President? Kasi yun ang himutok din niya. Bakit daw yung threat niya kay President Marcos siniseryoso? Bakit daw hindi siniseryoso yung sinasabi niya na merong din threat to her life? So is there also an effort on the part of any agency in government to verify kung may basis nga yung sinasabi niya na may gusto magpapatay sa kanya? Meron din bang ganon? Thank you po for raising that point. The NBI also is tasked by law to investigate if there is any threat to the Vice President kasi mataas na opisyalis po yan. At sa intelligence reports po ng NBI, wala po kaming natatanggap. So, ang Vice Presidente po, sa kapanahunan na nakaharap siya sa NBI or even sooner, maaari siyang lumapit sa amin
at sabihin kung ano yung nalalaman niyang possible threat on her life. And we will act on it. Gobyerno po tayo, we are a government of laws. We will be addressing the concerns of every Filipino. Vice Presidente po siya, meron po siyang threat na nalalaman, iharap po niya sa amin. At we will handle it together with her. We will help her determine kung sino po yung ng source ng threat na yan. And we will do everything to protect her. Lalo But as na. of now, wala po kaming naririnig directly coming from the Vice President to the NBI or to any police agency regarding a threat on her life. Lalo na, Yusek, sinabi ng Vice President na isa lang naman daw yung may indication na ipapatay siya. At in-specify pa niya yon, no? Yun So, po baka ang, yung burden of proof ay, or at least an indication na may threat sa kanya, ay kailangan sabihin din naman niya. No? Dahil mahirap naman sabihin na, ito, ipapatay ako ni Ed Lingao. No? Pero wala naman ako maipakitang kahit man lang text na sinasabi ni Ed Lingao na ipapatira niya ako. Yun nga po ang delikado dyan. Pag meron pong nangyari sa Vice Presidente na hindi naman po gawain ng anybody in the institution, in the government, baka ho ang pagbintangan ang Pangulo. Napakahirap po na senaryo yun dahil sinabi niya kagad na kapag may mangyari sa kanya, ang itinuturo niya yun. Kaya nga ho, ang due process po dapat po everything, the legal remedies that we may have for criminal offenses should be coursed through the legal system. Meron po tayong vibrant, effective legal system. Yan po ang paniniwala namin at pinatitibay po namin yan. Kaya yung pag-file po ng kaso, if ever we will do it against the Vice President, it is only after gathering all evidence needed to prove the offenses charged. Iba na po ang stand ng DOJ ngayon. Tinanggal na po namin yung probable cause in filing cases against individuals. No. It is reasonable certainty of conviction na evidence at hand in the possession of the law enforcement agents and the Department of Justice before a case is filed in court. Iyan po ang isa sa mga reforma natin. Kaya makikinabang po lahat ng tao dyan, kasama po ang Vice President. No harassment cases will be filed. So nakakatiyak po kayo na pag kami nag-file, solid pong ebidensya namin. Hindi po kami maglalagak ng matatalo o mahinang kaso. Yusek, one more question from me. I'll go back to what you said earlier na walang immunity ang Vice Presidente, tama po. Pero at the same time, she can only be removed through impeachment. So, what are the options on the table kung gano'n? If she cannot be removed other than impeachment, then what is the purpose or use or the effect of any case that may, if at all, be filed against her because she has no immunity? Ibig sabihin na, Yusek, pwede siya makulong, at the same time, siya ay Vice President pa rin. Yun ba yung ibig sabihin? That is correct. Yeah. Please understand the totality, the bigger picture. What kind of a society will we have if persons are exempted from accountability? Yan po ang reklamo ng ordinaryong tao. Kaya po kami sa DOJ, we institutionalize all of these reforms dahil ang sinasabi nga nila, yung batas natin, pabor sa mayayaman yan Ang nahihirapan lang yung underprivileged, yung mga marginalized, sila po nakakasuhan. Napaka mali pong konsepto yun dahil dapat po ang sistema ng judiciary natin, ang sistema legal natin, patas-patas po. Mayaman o mahirap, kailangan po managot sa batas. No one is above the law. Kaya trial po ito Wala po kaming personal na gustong laban sa Vice Presidente, halal po siya ng tao. Pero we have to do our part in the National Prosecution Service. Yes, sir. Doon po nakaatas Yes, sir. Kaya yung investigation will proceed. And if there is evidence, we will file the cases. Yes, sir. Yes, sir. Just to be clear, sir, may nagsalita kahapon sa NBI, ang tinitingnan daw na possible cases si grave threat and sedition. Could you run us through yung possibility na sedition nga siya? Yeah. Unang-una ho, I do not want to prejudge the case. I am just making this discussion as an academic discussion. Grave threats can be committed when someone threatens to inflict harm to an individual
or to his family. So, napakasimple po ng elemento nun na kapag kayo ay nag-threaten ng physical harm sa isang tao o sa kanyang pamilya, automatic grave threats na po yun. Kasi why will you threaten anybody? Nagdi-disturb po ng peace and order yan eh. So, that is as simple, as clear as day. Pag kayo ay may tinakot, no such thing as a conditional threat. Pag kayo ay may tinakot, meron pong criminal liability under the revised penal code for grave threats. Pangalawa, meron din po tayong crime ng sedition. Sedition, rebellion po, iba yun, yung pinatutumba na yung gobyerno. Pero yung sedition, tinatanggal po ang suporta sa gobyerno at kasama po dun sa elemento ng sedition ay yung inflicting harm or revenge against a public officer. Nasa revised penal code po yan. Eksakto po yan dun sa posibleng mangyari kapag may pinapatay out of revenge. Dahil pag pinatay daw siya, kailangan patayin ng presidente. So, sedition po yun. And it will amount to murder if it executed. And you can imagine who is the beneficiary of the death of the sitting president. You Okay. cannot take this threat lightly. Okay. Yusek, follow up lang kay Tito Ronald before we let you go. So, tama po bang sabi ni Ronald na ganun nga, kung sakali na umabante ang anumang kaso na maisampa at for example, makonvict, pwede siyang makulong pero hindi siya maaaring matanggal sa pwesto unless may impeach. In other words, she That's can be, correct. if it gets to that point, she can go to jail but still be the VP. Theoretically. Senator De Lima, who was an example. Yes. She was a sitting elected official and she was charged criminally but later on acquitted. And that happened also during our term. And we never raised any hand to influence anybody in the decision of the De Lima case. Yes. So Last note, due process is due process. Last point, Yusek. Yusek. Meron bang movement para isabpina si ex-President Digong batay sa kanyang mga threats na sinabi kagabi about possible sedition at saka mutiny? At the outset, let me say na napakinggan ko po pero uulit-ulitin ko yung video dahil hindi ko pa talaga dalawang beses na pakanan. At the outset, I have to categorically state that there is no such thing as fractured governance, whatever that means to him. I do not understand what fractured governance means, but there is no such thing as a fractured governance. And if ever there are legal issues that are running through people's head right now because of what is happening, meron po tayong institutional mechanism to address that, and that is the courts. Why are we forgetting the important role of the courts? Ang Regional Trial Court, ang Court of Appeals, ang Supreme Court po, ang recourse if there is any legal impropriety or legal invalidity of acts committed by the executive or even the legislature. Huwag po tayong umalis sa sistema Of course po. ng rule of law. Of course po. Yung reaction po na papatay tayo, gabilang ganti, or magpi-people power, hindi po rule of law yun. Pero Yusek, do you find Marami po anything available remedies. do you find anything legally objectionable sa sinabi ng dating Pangulo kagabi? Kagabi. Well, we are studying closely the statements, but it is bordering again on sedition. Because of the tirade against the president, his inability to lead are all matters that are within the ambit of possibly sedition. Okay. But we will cross the bridge when we get there. The investigation will have to be done, and we will deal with it squarely as well, based on Okay. the evidence. Maraming salamat. Yusek, idadagdag, Sige. idadagdag din po yung mga dating sinabi ni President Duterte. It's not the first time that he has called for withdrawal of support from the government. Idadagdag niyo ba yun kung sakasakali? Tama po yun. Kasi yung protected speech po, may limitation yan pag meron tinatawag na to clear and present danger. You have to understand not only the present statement, but all contemporaneous acts. Yung mga dati pong sinabi, pag duduktong-duktongin natin yan to understand the context of the statement. And if it crosses the line, then we'll have to deal with it
based on the existing laws. Okay. Maraming salamat. Justice Undersecretary Attorney Jesse Andres, thank you for joining us this Maraming afternoon. salamat, Thank Yusek. you, sir. Thank you Thank po. you, Yusek. Okay. Thank you po. Sorry for that, but kailangan bigay ka Yeah. ng ganda eh. What's happening at the EDSA Shrine as we speak? Let's ask News 5 correspondent Faith Mundo. Faith, kamusta dyan sa EDSA Shrine? Yes, Bok, no? Sabi nga dito, as early as 6 a.m., tinataya nila na nasa daan na yung mga tao na nagpunta dito sa EDSA Shrine, dito sa Ortigas, no? Nagtanong-tanong tayo, ang sabi nila, iba-ibang grupo yung mga nakausap natin. So, ang sabi nila, yung iba ay Friday group, na para ito ay magko-conduct daw sila ng isang prayer vigil para sa kapayapaan. Wala naman daw silang ibang sinusuportahan. So, ang iba naman na nakausap naman natin ay ang sabi naman nila, sinusuportahan daw nila yung si VP Sara at si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang ilan nga na nakausap pa natin, no, mga tagagaling sa Caloocan, sila Kapitan Mila Uy, Barangay 164, tapos sa Barangay 176 dito sa Bagong Silang Caloocan, wala silang maibigay sa amin. Kanina pa kami nagtatanong kung sino talaga yung pinaka-organizer, yung pinaka-head. Ang sinasabi kasi nila is talagang voluntary action. So walang organized leader, pero may nakausap din kaming isa na sinasabi naman nila na nasa 8 bus yung pumunta dito. Walang So bus? ang ilan dun sa mga grupo na sinabi nila, ito yung Marcos Alisjan, meron ding Sambayanan, yung Sentrong Alyansa ng mga mamamayan para sa bayan. Tapos yun yung mga dating rebelde at nagkakaisang urban poor hugpong obrero workers group. So hindi nga malinaw sa kanila. Kasi yung iba sabi, sinusuportahan nila si VP Sara at si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang iba naman, ang sinasabi nila, ang panawagan daw nila is magkakaroon daw ito ng speak up day or parang program, yung pagtitipon. At sinabi naman na ang panawagan nung ilan, lalo na yung na ipa-drug test daw si Pangulong Bongbong Marcos para daw sa moral integrity. At yung iba nga sinasabi naman na dapat daw ay magbitiw na ito. So, at itigil daw yung maruming politika. So, ngayon kasi nakausap natin na isa dun sa leader na tumatayo, si ayon yan kay ka Eric Jeff Celi, siya yung secretary, national secretary ng Sambayanan. SMNI yan, Sa dating SMNI. rebelde. Oo. Yun yung sinasabi nila na talagang wala naman daw talagang nag-invite lang tapos biglang dumami na lang. Pero kung makikita nyo ngayon dito, hindi naman siya talagang punong-puno pa. Nandito lang sila doon sa may labas, yung extra shrine doon sa simbahan. Meron din mga tao na nandun sa loob, hindi pa puno yun doon sa simbahan. Dito sa may labas naman, dito sa may malapit dito sa Robinson's Galleria, meron din mga nakatao dito. So kanya-kanya silang kain, kanya-kanya sila ng yung iba may mga baon, yung iba naman ay mga nakatayo. Tinatanong nga natin kung hanggang kailan ba sila o anong oras. Wala naman silang masabi ba dahil nga raw hindi biglaan na raw parang may nag-invite. Yung iba naman nakita lang daw sa Facebook na may mga tao dito. Bigla na lang daw sila pumunta. Pero Pero pupunta tao pero doon kung dahil may mangyayari o may petsa o ganun. Hindi, tsaka kung may 8 bus na nagdala dyan ng mga tao, may humakot, ibig sabihin may nag-organize. Hindi naman spontaneo na dadating dyan yung 8 bus. Mahal bus. Oo. Ibig sabihin may gumastos, may nagdala. No? Hindi mo ba nakikita yun? Diyan, yung mga organizer. Usually may mga may mga commander. No? May mga commander diyan na doon lumalapit yung mga tao, yun ang nagbibigay ng command. Mga ward leader doon lalapit. Oo, may doctorate kasi sa mga ganyan si Ed. Actually kasi ang dami nga nating kinausap kasi tinuro ako, leader nila si Kapitana, leader nila, tapos may iba pang grupo. So hindi rin malinaw kung sino yung pinaka-main leader, pero may nakita tayo mga namimigay ng candy. So yun yung kaninang pinagkakaguluhan dito. At meron din mga nagbibigay ng mga pagkain na nakapack na yung pagkain. Pack lunch. Nakapack lunch. Inaalam nga natin kung sino ba talaga yung pinaka-main leader, pero wala silang maituro kung sino-sino lang yung binibigay nila sa atin. So, sabi nga nila, dahil voluntary ito yun. Faith, I think we just need clarity here. So, tama bang, am I understanding you right na most of these people, most of these groups are pro-Duterte, pro-VP, and pro-PRRD, and critical of BBM? Is that a correct assumption? Yes, Pag pinagsama-sama mo lahat ng nakausap mo? Yes, oo, dun sa mga pinagsasama ko. Pero may isang grupo kasi dito, ang sinabi nila, meron silang Friday group. So every Friday, nagtitipon sila dito para magdasal. Okay. At kinumpirma rin naman ni
ni Father Jerome Ceciliano, yung rector ng EDSA Shrine, nasabi nga nila, meron ganun mga talaga. umaattend ng 7 a.m. May saka ganun talaga. 12:15. Oh, so, yun Kasama yung kami dyan. sinasabi Kasama nila. kami ni Ed dyan. Doon sa prayer group na yan. No? Si Ami ata may tanong po. Ami. Faith, kumusta naman yung action ng gobyerno? Yung mga pulis, anong ginagawa nila? Saka kumusta na traffic dyan? Nakaka-apekto na ba sa traffic sa EDSA yan? Oo. Ang ano naman dito, kanina may mga grupo ng kapulisan. Pero dito sa vicinity, dito kasi sa loob na halos ng gallery, ng Robinson's Galleria, puro mga security guard yung nakikita natin. At hindi naman sila nakaka-apekto kasi dun sa kabilang side, nung pinuntahan natin, dun sa may EDSA, wala naman dun mga tao. So nandito sila sa looban. So kumbaga, sinasabi kasi nila nasa libo na sila pero kung i-estimate natin, nasa daan pa lang siguro. Mga ilan? Mga ilang ang daan? bilang ito. Mga ilang daan ang Wala. estimate mo? Ma- 200, mga- 300, 400? Siguro nasa more than 100. More than 100 sa so, tingin natin. Pero oo. naghahanap tayo ng pinaka-ano talaga yung makakapagsabi kung ilan ba sila. Syempre, iba-iba yung wala talaga makapagbigay pa sa amin ng estimated kung ilan talaga sila. And they stay inside the church pag may misa, pero do they leave the church after Mass? And also, pinapayagan ba sila ni Father Jerome to stay inside the church kahit walang misa? Sabagay naman kasi, pwede mong oo. you can stay inside the church kahit walang misa. Yes, yes. O, tsaka aircon yan. Actually, nandun naman yung hindi naman nila tinataboy yung mga Hindi tao tinataboy. na nandito. No? Oo. Pero bak, nagsasara yan ha? pakiusap nga lang Di ba? nila, Father. Yes, Nagsasara po. ito paggabi? Oo, parang, Sa shrine? parang Congress, hindi pwede matulog. Oh, so what's the plan? I think yun ang tatanong ni Ron kanina kasi, di ba, pumunta dyan, eventually magsasaling simbahan, magsasaling EDSA Shrine. What's the plan? Is there a plan for tonight? Are they going to stay there, di ba? You don't just go there Pero in usually, secularum. usually kasi, kung may mga plano yan, hindi kagad hindi na sasabihin sa mga reporter. No, susurpresahin ka na lang. Nakikinig. Ang tanong ko kasi, meron na ba mga pulis na nagko-converge? Meron na ba diyang mga... Riot, police, Oo, meron na ba dyan? Wala crowd control. pa. Oh, paano kung paano red alert din usually ang mga tao ngayon dahil very tense yung sitwasyon. Tapos malapit yan sa krame, baka may mga kung ano dyan, may naggagala-gala na. Mas malapit sa mga mall. Importante yung mall sa Pilipino. Yes, yes. No? Sagrado Mall. Mall nga, yan eh. Oo. Oo. Katabi yan ng Actually, mall. naghahanap tayo ng Oo. pulis. Kasi wala tayong makita dahil nga nandito siya sa may sa vicinity pa ng Robinson's Galleria, puro security guard ang nakikita ko sa mga oras na Okay, ito. that's at this At point. saka hindi naman sila nagkakagulo pero yun yan, narinig nyo siguro kanina nagsisigawan sila ng Duterte. Pero sa sa loob ng simbahan kasi hindi naman sila allowed kumain o uminom. Pero nang nakita natin, merong mga nakaupo pa rin na mga kasamahan nila na nandoon sa loob ko. Faith, subukan mo makisigaw Faith, para may pwede mo may silang nagbangga para ba pwede ng mo ano? silang kausapin. Paano pag nakikisigaw ka, pwedeng baka umamin sila kung ano plano. Oo. Meron actually Faith, may sinabi nagbanggit dito ba ng kanina na pangalan may ni tinuyok. Apollo Kibuloy? Ayun, Wala may naman tanong. sa mga oras na ito, wala pa naman tayong naririnig na ganun. Pero yun, kasi meron din kaninang may kinuyog din daw na grupo ng media pero ayaw na kasing pangalanan. Yes. So baka yun, iniiwasan. Pero sa mga Bakit? oras Anong na nangyari? ito, nagsigawan lang sila. Anong ibig nangyari? sabihin, Hindi pa anong naman. ibig sabihin ng kinuyog? Ano nangyari? Parang Tsaka bakit? pinagkaguluhan. O parang pinagkaguluhan, parang tinaboy. Pero hindi pa natin alam yung kung detalye, kung ano yung pinaka-detalye talaga doon. Yun lang ang may nagbanggit lamang sa atin. Kung anong Mahalaga yun. Mahalaga yun. No? Kinuyog. Oo, tsaka simbahan eh. Oo. Di ba? Okay, well, of course, we'd also like to know kung anong sabi ni Father Jerome dyan, na kung hindi alis yung grupo dyan, will they keep the church open indefinitely o magsasara sila at therefore ilalabas nila yung mga tao? Ang mahalaga, Faith, meron pa bang ibang dumarating? Ayun pa. No, yun yung mahalaga. Oo. Ibig sabihin, may build up, may pumupunta pa. Ibig sabihin, merong mas malaking plano. Kung yun yung obserbahan mo, then something is happening. Alam ni Ronald yan. Oo. Pero sa ngayon, nung oras na dumating kami, mga around mag-aalas 4 ng hapon at hanggang sa mga oras na ito ay hindi naman nadadagdagan pa yung bilang ng mga tao. Pati doon sa loob, actually parang kung titingnan natin yung mga pictures nung kaninang umaga, mas puno kumpara kanina. So parang posibleng nababawasan pero aantabayanan pa rin natin kung ano. Ang sabi naman kasi, kakausapin natin, itatanong natin din yung sa pamunuan ng simbahan kasi inaantay lang namin, pina-coordinate na kung para makausap din namin kung anong paplano, kung kailangan
at kung tatabuyin ba o papaalisin. Pero ang sabi kanina nga nung meron na raw nagsabing sa kanila si Ka Eric Jeff Celis, ang sabi magkakaroon na raw ng dispersal. May nagsabi na raw sa kanila. Although hindi pa nila alam kung anong oras magkakaroon ng dispersal. Pero yun nga, ang sabi pa rin nila, talagang invitation lang daw to, tsaka wala naman daw silang intensyon na manggulo. Okay. Ano, Ami, meron pa? Okay. Okay na. Okay. Okay. Nga pala, yung mga litratong nakikita niyo kanina, kuha yan ni Father Jerome Ceciliano, yung rector ng simbahan dyan sa, sa EDSA Shrine. So, yun ang malaking tanong ngayon, kung ito'y lalaki pa o hindi na. Balita mo lang kami pag may mangyari pang iba. Maraming salamat. Parang isang buong araw na sila nandyan. Thank you, Umaga Fred. pa Diba? So, something has to happen. Baka gaya mo, madasalin sila. Pwede. Ikaw naman, holy ka naman eh. Anong group? Yung morning group eh? May Friday group daw. Friday group. Friday Pero group. hindi naman Friday nga. Hindi Friday ngayon. Tama ba din ko Friday group o morning group? Ewan ko. Baka morning group. Gulo mo talaga. Baka morning group yun. Interesting conversation we had with our reporter there in EDSA Shrine. So, the long and short of it is, yung nag-mass up doon so far ay mga pro VP Sara and pro Digong. Sumisigaw eh. Sumisigaw, no? Duterte. At saka, And ikalawa, anti-BBM. organized siya. May 8 bus na nagdala ng mga tao. At may mga pack lunch. Ibig sabihin, organized ito. Hindi to spontaneous na nagpupuntahan lang doon. As an organizer, how do you see this playing out? Well, dalawa yan eh. Usually, may bawa yung mga yan, umaga pa lang dyan. Hindi naman pwede nakatulala yan. Either may rally yan, may programa, Kaya may nga nagsasalita. that's why we're asking, parang wala what's namang plan? gano'n, no? Oh. Ikalawa, dapat yan ay lumalaki, nadadagdagan. Ang sabi nila, hindi naman, nababawasan pa. No? But mind you, si Faith Mundo dumating mga alas 4. So, wala pa siya isang oras doon. Oo. Hindi, pwede So- kasing, paano sabi ni Father Jerome, several hundreds. 100, yeah. Ang sabi niya, 100 na lang. Ibig sabihin, posibleng nabawasan talaga dramatically. At usually, kung hindi yan mga kadre, no, yung mga katulad Kadre ni Patrick Paes na mga kadre, ibig sabihin, yung hindi aalis sa lugar, pupunta sa mall yan. No? Pupunta sa mall yung mga tao. Balita ko kahit ano kadre kaya doon. hinihintay niyan? Ronald, ano kayang hinihintay niyan? Kasi wala Bigger, naman nangyayari usually, ngayong araw eh. usually bigger Apart from numbers. what happened last night, Yeah. ngayong araw, sinabi na nga ni BP Sara, harap naman siya sa NBI. Yes. Wala namang gulong ngayon eh. Bakit ganon? Parang wala sa timing, ano? Pati nga ang armed forces nag-issue ng statement, hindi naman daw nila kailangan mag-loyalty check at this point. Wala So kang- walang problema. Wala kang police, ganun Ami. din, ano? Wala kang pulis, Ami. Walang pulis. Ibig sabihin, hindi siya nakikita na Hindi pa siya threat significant or paano. in numbers. Oo. Tsaka, hindi nagka-traffic. Importante yan sa EDSA. One of Yun ang the una sinabi ni busiest Walter. intersections yan, ha? Napaka-busy niyang intersection na yan. Walang disruption sa traffic. At saka mahirap So, ibig sabihin, maliit yan. Saka mahirap mag-uprising, people power, before Christmas at saka New Year. Usually, nangyayari yan mga bandang February. Or January, yung EDSA 2. Dahil ubos na yung pera. January. Dahil ubos na yung pera mo eh. Nagagastos mo na. Sama ng loob mo. Medyo madali ka magalit, no? Madali ka magalit. Tapos, Psychology of tapos usually, bandang Enero, tumataas na yung presyo ng bilihin, tumataas na yung presyo ng kuryente, tubig, no, etc. No? Tapos, baong ka na sa utang niyan eh. No, kaya naghahanap. Naibenta mo na yung kalabaw mo. Ganun. Kaya naghahanap ka ng sisisihin eh. Maghahanap ka ng sisisihin na target ng galit mo. Kaya kung may magaling na i-channel yung galit mo towards a political target, pwedeng mangyari yun. Yung talaga ginawa mo, no? Ha? Yung talaga ginagawa mo dati. Hindi ako nagalit eh. Wala akong pera eh. Kaya nakasama ako eh. Baka show of outrage lang yan. Kaya lang parang kulang pa rin, di ba? Hindi, tsaka If walang... it's just a protest action, tahimik parang eh. kulang yung protesta. Tsaka Oo nga, tahimik eh. Tahimik eh. Wala kang pulis. Usually, pag may ganyan, may pulis na pumupunta. Pero booking nga eh. Aamin ito rin eh. Number 1, pack lunch. Number 2, walong bus. Yes. May nag-organize. Whether it's successful or not, somebody Is organizing something. or is trying to At syempre, may objective yan. Dahil 8 bus, medyo malaki yan. Malaki yan. Mahigit 100,000. Yes. Mahigit 100,000 ang ginastos mo dyan. No? Pero pa yung pack Kaya nga. lunch. Ibig sabihin, may gumagastos. Kung may gumagastos, ano yung objective? No? Ano yung Tsaka saan galing yung panggastos?
Galing din ba yung kay Mary Grace? Baka sa kay Piatos, no? Peter Maule. Uy, ang balita ko, meron daw Kwentong mali sa chichirya mga Cebu, yan, hindi lang Piatos, Minova pa raw eh. Kwentong Ah, chichirya. Minova. Minova, ewan ko, may chippy. Seryoso ko. Hindi, totoo. Totoo ba yun? Oo. Pero, malay mo, si Nova Villa, no? Sabagay, pwede yun. Kainis na. Talagang pasayad na ng pasayad. Kwentong chichirya na yung ginagawa niya. Pasayad na ng Kwentong chichirya yan. pasayad yung diskusyon eh, no? Hindi diskusyon ang realidad. we are talking about the Philippines, we're not talking about ourselves. Presidente nagsabi noon na kwentong chichirya. Presidente nagsabi noon. But something to watch out for in the next few hours to see where this goes. Kasi, Yes. yun nga, kung totoo yung Parang intindihin hinihintay, di ba? Oo. Panoorin baka nyo. something Dahil works. sabi kasi ng Parang Makabayan, hinihintay eh. sabi kasi ng Makabayan Black, magpa-file sila ng impeachment soon. Baka yun yung para doon yung mobilization. No? Kung sakali Mukhang hindi naman magpa-file, di ba? Kung sakali. Matagal na sinasabi ng makabayan yun. Kanya nga. Pero mukhang pupusta ko, Ami, mangyayari siya soon. Ang alin, yung impeachment o itong mass action? Yung impeachment. yung impeachment. How soon? No? Ayan Soon. How soon nga? Ibig sabihin, within the year. Ay, hindi Kaya sila nga. within the year. Oo. Buong year na natin naririnig This week? yan. Hindi. Kung na lang isang buwan na lang. December na eh. Di ba? Ang pinag-uusapan natin is just a few days. Just a few Kwentong days. chichirya yan. Wala namang magpa-file na before Christmas at saka New Year eh. Ibig sabihin, we're talking about 2 weeks. In the next 2 weeks? Oo, doon ako pupusta. iPhone 16, Ami. Wala pa kasi akong iPhone 16. Bahala. Si Ed ang kapustahan mo, si Ed. Ay, hindi. Ako, Android din ako eh. O teka, pinapansin tayo So, direct. in the next few weeks, baka may mangyari. Kaya nagbi-build up na rin yung kabila. So, yan. Nagpa-practice na rin sila. May table na sa inyo si Tito Ronald Llamas, Yan, ang yan. ating political papa. Okay. Oh, time to go kasi si Direk pinapalisa tayo. Okay, maraming salamat for joining us this afternoon. Si Ami Pamintuan, ang papalicious ng Philippine Star. At si Tito Ronald Llamas. Babay na muna. Punta muna ako sa Uy, malamig na lugar bukas. oo. No? Dito na muna kayo sa mainit Iiwan tayo ang ni politika. Ronald. No? Kakawayan ko na lang kayo sa Zoom. No? Habang nagkakagulo kayo rito. Mamimiss mo Ba't kami. nagkakagulo? Oo. Ikaw, Mamimiss ikaw. mo kami. Ang dami kong dalang piatos, ha? Papunta dun sa Europe. Pang-liquidation ba yan? Dalawang piatos. Dami kong dala. Oy, tapusin mo na. Okay, tapos Papagalitan na tayo. Just get tomorrow at 4 p.m. for the Storycon. I'm Ed Lingao. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.